Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang aking technical analysis dito po kay Pepe. Ngayon pong January 18 taong 2025. At ayan, itong si Pepe ay nakaranas din po ng kanyang pag-angat sa kanyang presyo noong siya po ay nagkaroon ng pagtalbog dito sa ating support zone dito sa ibaba. Yan, mapapansin natin dito na ilang beses na po niyang sinubukang uh, tagusin or sinubukan ng market price ni Pepe na bumaba sa ilalim ng support zone natin dito. Nito pang nakalipas na mga December 19. Pero lagi po siyang nabibigo sa tuwing umaabot po siya rito. At nitong nakalipas po na January 13 at saka January 14 ay ayan, dito na po siya tuluyang nagkaroon ng isang matinding pagtalbog. Ayan, tumalbog po siya rito at umangat po siya at ngayon ay nagawa niyang akyatin or pinatamaan po niya yung ating minor resistance dito po sa presyong 40 digits 2012. Ayan, pinatamaan po niya yan kahapon, which is ito po yung ating ikinatuwa sapagkat meron po tayo nakabang rito na isang sell pending order or take profit. Kaya ayan, kahapon ay nakapag-take profit po tayo dahil dyan. Ayan, nakapagbenta po tayo rito. At bilang rules ng ating strategy ay agad naman po tayo nag-set kaagad ng kapalit nito na isang buy pending order dito po ulit sa presyong 40 digits 1724. Kaya ayan, ngayon ay base po sa aking mga projections ngayon ay mukhang magpapatuloy po sa pagko-consolidate. Ayan, dito itong si Pepe. Ayan, mukhang magko-consolidate lamang po siya ulit dito. Ayan. Ngayon ay adjust po natin yung ating minor resistance dito. Ayan, base po sa ating latest rejection ay mukhang dito na po yung panibagong minor resistance natin dito. Kaya ayan. Kaya yan, kung magpapatuloy po na ganito yung ating makikita na signal sa ating dalawang indicators. Ayan, maliit po. Ayan, mapapansin po natin dito na nagbago lamang po yung kulay ng ating Hazard indicator nitong nakalipas lamang na ilang araw. Mula po sa pagiging kulay red ay naging kulay green po ito. Indikasyon po ito na mukhang magti-take over na ang bullish momentum natin dito. Kaso ang problema po natin dito ay yung ating QQE mode indicator ay hindi pa siya sumasang-ayon. Kailangan po na sumang-ayon yung ating QQE mode indicator rito para magkaroon po ng matinding bullish momentum itong si Pepe, or sa madaling salita ay para makaranas siya ng tuloy-tuloy na pag-angat sa presyo. Yan, nakikita po kasi natin dito na tanging yung ating hazard indicator ang nagpapakita ng bullish signal. Samantalang yung ating QQE mode indicator ay ayan, indecision po siya. Blanco po yung nabuo noong kahapon. Yan, blanco na QQE bar. Ibig mo sabihin ay nasa indecision po siya. Kaya dahil dyan ay yan po ang dahilan kung bakit may posibilidad na siya ay magko-consolidate. Yan, or magsa-sideways dito. Yan, magsa-sideways po siya rito. Kaya ayan, ngayon ay may chances po kung sakaling aangat po itong si Pepe ay kailangan po niyang lampasan yung dalawang minor resistance natin dito. Ayan. Yung unang minor resistance po natin dito ay dito po sa presyong 40 digits 2054 at saka yung sunod na minor resistance natin dito ay ang presyong 40 digits 2175. Kailangan pong malampasan ni Pepe yan para marating niya yung sunod na resistance zone natin dito. Ayan, at pagdating po dito sa ating resistance zone na ito ay masasabi kong napakatigas po nito. Ayan, kakailanganin po niya ng napakalakas na bullish momentum para matagos ito or para malampasan ang resistance zone na ito. Kaya ito po talaga yung pinakaharang rito kay Pepe. Ayan, kaya ngayon ay nagpapatuloy pa rin po yung chances na maaring bumagsak itong si Pepe. Ayan, kung sakaling mabasag yung ating support zone dito sa ibaba. Kaya
Ayan. Pero ngayon ay medyo hindi po tayo nakakasiguro sa kalagayan or momentum nitong si Pepe. Kaya base sa aking nakikita ko rito ay mukhang magsa-sideways po siya sa mga paparating na araw. Kaya maski umaangat po itong si Bitcoin, ayan, or yung majority ng crypto market, pagdating po rito kay Pepe ay medyo wala pa tayo nakikita na sapat na momentum nito para magkaroon ng matinding volatility. Yan, meron po tayong pattern dito pero hindi po natin ito muna mapapakinabangan. Yan, sa ngayon ay meron po tayong panibagong pattern rito at hindi po natin yan na-plot kasi nitong nakalipas na araw ay hindi po natin na technical analysis. Pero ito po yung pattern natin. Ayan, ito po yung pattern natin. Isa po itong triangle pattern. Ito po yung kanyang upper portion. At saka ito naman po yung kanyang lower portion dito. Ayan, dito po yan. Ayan, isang descending channel pattern po yan. Ayan. Descending wedge pattern po pala. At mapapansin po natin dito na kahapon ay nagkaroon na siya ng breakout kahapon rito. Kaso ngayon ay mukhang bumabalik po siya rito sa loob. Kaya mukhang ito kung magsasara po yung pangangatawan ng kasalukuyang candlestick natin dito sa loob ay ito po ay isang false breakout. Mauwi po ito sa isang false breakout kapag nangyari yan. Yeah, ayan. Pero kung pag tatalbog po siya rito sa upper portion ng ating pattern na ito, ay mauwi po ito sa pagko-consolidate dito. Kaya yan, ilagay po natin dito po yan. Ayan. Kaya ngayon ay sa kabuuan ay wala po tayo kasing matinding volatility or wala po tayong sapat na volatility ngayon dito kay Pepe. Kaya yan po talaga. Maliit yung kanyang Hall Sweet indicator dito. Ibig pong sabihin ay walang sapat na momentum. At yung ating QQE mode indicator dito ay walang nabubuo or maliliit. Yung mga previous QQE bars natin ay maliliit ang mga sukat nito. Tapos bearish pa. Kaya ibig sabihin ay talagang mauuwi sa pagko-consolidate muna ang galaw ni Pepe. Kaya, ayan, hintayin na lamang po natin na ito ay bumuo or mag-build ng sapat na momentum. At dyan po natin makikita kung saan po talaga yung kanyang magiging sunod na trend direction. Ayan. Basta ang importante po para sa atin ay nakapag-set po tayo ng ating mga nakaabang na pending orders dito. Ayan. Ayan po, meron po tayong dalawang buy pending order ulit dito kasi nakapag-take profit na po tayo rito, which is masaya naman po tayo sa trade natin na ito. Kaya ayan, may nakabang po tayo rito na buy pending order sa 40 digits 1724 at saka 40 digits 1484 at saka 40 digits 1295. Take profit naman po natin ay nandito sa 40 digits 2429. Ayan, at ayan, mataas-taas na po yung sunod na take profit natin dito. Ayan, pwede po tayo maglagay rito. Maglalagay po ako ng take profit ko rito. Ayan, dito sa 40 digits 2692, which is minor resistance base po sa rejection natin dito. Ayan, upper portion ng ating pattern na ito. Ayan, yan po yung mga sell pending order or take profit opportunities natin dito kay Pepe. Ayan, sa mga bago lamang po rito ay check na lamang po ninyo ang description ng video na ito para malaman kung anong platform at mga indicators ang ginagamit ko dito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.